Paalis na po kami dito sa Kalayukay, Santo Domingo, Albay, dito sa Jojay's Lodge. Dito po kami nagpalipas ng gabi. So ngayon po pupunta muna kami sa pinaka-poblasyon para magpagasolina. So okay, time check, 7:31 in the morning. Ito yung Barangay Kalayukay dito sa Santo Domingo, Albay. Shout out nga pala kay Ninyo Balaguer. Siya yung tumulong sa paghahanap ng resort na matutulugan namin dito sa Santo Domingo, Albay. Thank you. Ito po, bago kami pumunta ng Kagiraray Eco Park, kakain muna po kami dito sa palengke, dito sa bayan ng Santo Domingo, Albay. Ito, kakain muna po kami, update na lang mamaya. Yan, nakapark po yung motor ko sa baba. Si paring Manuel, ito, dito pinark sa taas. Ayaw mawalay sa kanya motor niya. Time check, 8:39 in the morning. Araw ng Miyerkules Santo. Ito, pupunta kami sa Kagiraray Eco Park, papuntang Misibis Bay. So mula dito sa Santo Domingo, mamasyal kami. Nauna na yung partner ko. Lalay lang ang takbo. Sigsag din po mga kalsada rito at ahon sa bundok. About 36 minutes po, 23 kilometers from Santo Domingo, Albay, papunta sa Kagiraray Eco Park. Ikalawang beses po namin pupunta doon, pero yung unang beses po ay bali 4 wheels po ang dala namin. Naka 4 wheels kami. Ngayon po naka 2 wheels kami. Yan. Medyo po maganda ang kalsada dito. Magaganda ang kalsada. Hindi po katulad doon sa dinaanan namin kahapon bago kami pumunta rito sa Santo Domingo. Kawawa po mga sasakyan, lalo motorsiklo. Malalalim po ang lubak from Camarines Norte hanggang dito sa Albay. Pakasama po ng kalsada. Kasi ilang taon na po yung naobserbahan namin yung mga lugar na yon. Parang band-aid solution po yung ginagawa nila. Tatagpian lang ng konting asfalto na parang hindi maganda ang treatment sa kalsada. Kaya po konting ulan, lubak-lubak na po uli. Yun nga po ang ikinukumpura ko sa sa parting norte. May mga lubak-lubak sa parting north, pero hindi naman katulad dito sa papuntang Bicol. Ika nga ay sa salitang Tagalog ay kasuklam-suklam. Pinahihirapan ng mga motorista. Kahit po truck, hirap dumaan. Kaya po maobserbahan, marami pong nasisiraan sa kalsada. Puro pang ilalim ng sasakyan ang nasisira dahil po sa sobrang sama ng kalsada. Sana magbago na mga utak ng mga politiko dito sa atin sa Pilipinas.
Halatang halata po naman pati yung kalsada ang pinagkakakitaan nila. Gagawin man, pero ano, parang masabi lang ginawa, afterwards sira na uli. Alam naman nilang malalaki ang dumadaan na sasakyan. May bus, mga truck na may kargang kalakal o goods. Kaya po napapag-usapan lang naman yung mga main road na nadadaanan sa south at saka sa north. Malayo po yung mga kalsada sa north. Kasi napakaganda ng kalsada, 4 lanes pero napapakinabangan. Dito po sa south, 2 lanes na lang, di pa mapakinabangan yung isa. Almost same lane, hindi mapakinabangan, parehas sira. Kaya mamimili ka ng dadaanan para wag ka malubak. Tsaka hindi po basta lubak lang eh. Napakalalalim po ng butas ng kalsada. Kaya kawawa ang mga sasakyan. Hindi na po sasakyan, pati yung mga nagdadrive. Yung mga nagmamaneho kasi napapagod. Kasi naranasan ko po kahapon. Dahil sa sobrang lubak, first time ko maranasan, sumakit po ang kamay ko. Dahil sa dami ng lubak. Pati po motorsiklo namin, lumalagotok yung mga shock. Pero ito, in fairness naman, kaya lang ito loob ng Bicol itong pinupuntahan namin. Kung ma-obserbahan nyo, maganda ang kalsada kasi wala masyadong malalaking sasakyan dumadaan. At siguro, kasi pa, yung nasa banggit namin sa inyo, padalawa na itong beses ko dumaan dito, pero parang hindi nagbago. Maganda pa rin. Maganda ang kalsada. Hindi ko maramdaman yung lagubog eh. Pero in fairness, sa gobyerno sa norte, ang gaganda ng kalsada. May lubak man, pero very seldom. Hindi katulad dito sa papuntang Bicol, very seldom ang magandang kalsada sa highway ha. At kaya ito, katulad nito na ipapagawa itong mga barangay roads na ganito, ang ganda-ganda. Yung highway na kung baga saan dumadaan ang mga kalakal. Pati Andaya Highway, sira na rin. Grabe naman. Saka kagawa nga sila ng bypass road eh. Pero yung main road, hindi nila maayos. Ano ba naman yan? Mas maraming dumadaan sa main road. Sana magbago na ang mindset ng mga nasa gobyerno natin. Lalo na yung nasa yung mga may katungkulan na sa kanila na ay aatas yung mga pagpapagawa ng kalsada. Hindi yung puro ngaw lang sa Senado at saka sa Kongreso. Ang lalakas pa ng loob ng post sa YouTube. Minsan po, papogi. Demokrasya daw. Putang inis. Galit sa magnanakaw, kumakandidato, pero ngayon parang kumakampi pa. Totoo nga yung kasabihan yung magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Hindi ako yun ha. Hindi ako galit. Kasi para talaga kung sa gobyerno po natin parang walang pagbabago. Sana huwag silang mabad karma. Lahat naman ng opisyalis ng gobyerno may natutulungan. Pero kung sino yung mga nasa matataas na katungkulan,
lalo na sa Senado at saka sa Kongreso. Hindi naman lahat, pero marami puro dakdak lang ng dakdak pagdating na sila'y nakaupo na, wala namang nangyayaring sa mga sinasabi nila. Hindi nararamdaman ng mga Pilipino. Ulit ngayon mag-e-eleksyon na naman, kawawa na naman yung mahihirap. No choice naman kasi no choice na tanggapin nila yung yung mga binibigay sa kanila kasi biyaya na yun. Kaya lang, kaya talagang karapalan talaga, parang binibili na yung pagkatao mo sa mababang halaga. Sana naman maunawaan nyo itong mga pinagsasasabi ko. Nakakawawa po yung mga manggagawa. Aliin na ng sahod, babawasan ba ng tax, babawasan ng SSS, pag-ibig, PhilHealth, tapos ewan ko, kawawa na talaga itong mga Pilipino. Minsan retire ka na, sa'yo na yung kukunin mong pension, yung iba nahihirapan. Time check, 8:59, mag-alas 9 na. Malapit na po kami, 12 kilometers na lang, nandun na kami. Kasi from Santo Domingo po, 23 kilometers, ibig sabihin nakaka 11 kilometers na kami. Isipin nyo ito, barangay road to, pero 4 lanes. Ang ganda ng kalsada papuntang Cagraray Eco Park, papuntang Misibis Bay, dito sa Bakakay. Ang ganda po. Ayan, ang kita naman, smooth ng kalsada. Mga government officials dyan sa DPWH, baka naman ayusin nyo. At saka hindi lang dapat ayusin, dapat mabilis sa pag-aayos, hindi yung papatsian lang, bubong ka lang tapos nakatenga. Sos, Ginoo. Ito sigurado maganda ang pagkakagawa ng kalsada rito. Kumbaga sa maganda ang quality. Kasi tingnan mo, ilang bagyo na rin ang dumaan, pero napakaganda pa rin, picture lang isa. Tawag, picture taking lang po kami. Sarap ng hangin. May mga view deck pa sila. Ang ganda po ng view ng Misibis. Ayan po, part po ng view ng Misibis Bay. Kung di po ako nagkakamali, ay part na po ng Catanduanes yung isla na yan. May mga resort na rin po dito, pababa dyan. Ito na po yung Misibis Bay.
yan, huminto lang po ako doon sa may harap ng Misibis Bay. Mamaya pagbalik doon na lang, kuha na lang po ako ng litrato. Kasi private po yun eh. May bayad po. Pag pumasok kayo sa loob. Tsaka kung hindi ka naman magtatagal, dito ka na lang sa gate mag-picture. Pero dito sa Kagraray po, yan, bababa po tayo kasi nga lang po meron din dito entrance fee dito sa Kagraray Eco Park. Ayan, so paparegister muna po tayo dito. Good morning, sir. Dito magpaparegister po muna sa lahat ng pumapasok dito sa Ecotourism Park na ito. So yan, 25 pesos per head. Photoshoot, 1,500. Wow. Halika pare, pa-register muna tayo. Good morning po, ma'am.